apples na grown from seeds na red po. Unlike dun sa mga kasama niya yan, green lang po siya. Ito, ito pala grafted to. So ito mga seed grown apple na green. So unlike po sa kanila, tatlo po sila ngayon na medyo red po yung kanyang stem and then yung dahon. So ito po hindi natin i-graft, kundi atin po itong patutubuin and then pabubungahin po ng hindi na graft po. So titingnan natin kung anong ilalabas na bunga po nitong ating mga seed grown apples na red in color. Ayun, magandang araw po mga ka-apple. So andito po tayo ngayon sa area na kung saan nakatanim yung mga apples, and then ipapakita ko po sa inyo ngayon yung mga natanim ko pong mga apple grown from seeds na meron pong nag-red na mga apples, yung kanyang puno and then yung kanyang mga dahon are red in color. So itatanim po natin dito sa may contour line ng area. So ipapakita ko po sa inyo ngayon. Then ito po yung mga seedlings ng apple na ayan. So may nadala po tayo ngayon. And then ayan, ito po yung apples na grown from seeds na red po. Unlike dun sa mga kasama niya yan, green lang po siya. Ito pala grafted to. So ito mga seed grown apple na green. So unlike po sa kanila, tatlo po sila ngayon na medyo red po yung kanyang stem and then yung dahon. So ito po hindi natin i-graft, kundi atin po itong patutubuin and then pabubungahin po ng hindi na graft po. So titingnan natin kung anong ilalabas na bunga po nitong ating mga seed grown apples na red in color. Ayan, so sobrang ganda compare po natin sa ibang mga regular na apple. So ayan, green and then ito is red. So titingnan natin kung anong mangyayari kapag nagbunga na po ito. So dito meron po tayong line na ginawa, and then meron na pong nakatanim na isa dito sa pinakauna. So yan, red din po ito. Ayan, so nakatanim na po. And then ang distance po nito, since nasa contour line po ito, pang hold ng lupa. And then dito are vegetable farm. Ayan, lalagyan natin ng mga vegetables gaya ng lettuce, ganyan, pepper, and then yung mga repolyo, Chinese cabbage, and then patatas maybe. So uunahin ko muna tamnan itong contour line kung saan isa po sa mga dapat natin gawin para makatulong sa pag-hold ng lupa ang mga fruit trees. So ito nalagay natin dito sa mga holes, and then so ang planting distance po nito sa my contour line are 5 meters. So ayan, so hanggang doon. And then ang ilalagay, mag-iisip pa tayo ng itatanim between the apples. So siguro magtatanim din po tayo ng mga herbs. So maglalagay tayo between the apples ng mga herbs, and then yung mga basta iba't ibang klase mga herbs, pero most commonly kasi maganda din pang hold ng lupa yung rosemary. Nakita ko po, so dyan sa gilid meron na po yung mga rosemary, and then dito between the apples are rosemary din para makakatulong sa pag hold ng lupa. So ganun po yung ginagawa ko kapag medyo yung area are slopey. So nilalagyan ko muna first ng mga fruits sa contour line, and then doon naman po sa may bandang baba, ayan, yan po yung contour line. So niligyan din po natin dyan ng ambassador orange. So isang variety ng orange na kung saan tumutubo na rin po dito sa orchard. And then tinaniman na natin na una, and then dito sa bandang ibabaw are mga apples. So it's a mix talaga ng mga fruits. So ayan po yung mga apples dyan na mga nauna lang natanim, medyo mahangin na yan. And then dito sa first contour naman are ayan, meron din po mga orange, and then itong maple and mga rosemary na hindi pa na, ayan, meron tayong mga rosemary na natanim. Then meron din pong peanut. So a mix of different fruit trees
and vegetables po yung ginawa natin. And then the view, ay mapapansin nyo, napakaganda po. Yan. Yan po yung the whole Kapatagan. So yun lang, thank you.